Congrats! Nakapasa na. Sige na, Jimmy ka na. Salamat. Sobrang relief ko nga eh. Sa wakas nakatapos din. Kaya mo ito na kaya mo. Sige pa na muna ha. May lakad pa ako. Babe? Sige. Alan, sandali. Nag-ipon ako ng lakas ng loob para hilingin ulit to sa'yo. Actually, kaya ako pinagbutihan sa board exams para may confidence akong humarap sa'yo. Naiintindihan ko kung ayaw mo na akong bigyan ng chance, pero kailangan ko pa rin itong sabihin. Sana tayo pa rin. Sana tayo na lang. Sana tayo na lang ulit. Babalik ka? Ano? Pagkakatiwalaan pa rin kita. Alam ko, Alan. Nakikinig ako. Immature. Sarili kong takot. Sarili kong insecurities. Pinakailan ako. Hindi ako naniwala sa ating dalawa. Ako naniniwala ako sa'yo. Nang malalim ang pagmamahal mo sa akin para kayanin mo lahat. Pero gusto mo lahat ka lang, sinuli ka lang. Kasi ngayon gusto mo sinugan ako ulit. Gusto mo inis ko ang sarili ko na masaktan. Ano naman? Ano ba na nagkakawa mo sa akin? Akala ko malulog na ako sa sakit. Akala ko hindi na ako makakabalik eh. Alan. Pagsisisipin mo ang buhay ko. Alam ko wala nang karapatan. At wala ka rin dahilan para paniwalaan ako ulit. Pero Alan, please, bigyan mo ako ng chance. Papatunayan ko sa'yo na kaya ko lang maging matapang at matatag para sa atin. Ang feeling ko, may nagitin ka kahit konti. Nagkoding feelings na para sa akin. Alam, please, kahit konti lang. Ibigyan mo chance para sa akin. Mahal pa rin kita nila. Hindi ko alam kung bakit. Pinagalit ako na yung sarili ko. Nausap ko na yung sarili ko ng paulit na. Karami. Mahal pa rin kita. Ano ilang beses na natin sila pag-iisip isa? Mahal ko na. I promise. Sa third chance natin magiging perfect na to. I love you. Pagkaya ka sa mga natin na to. Nung nakipagbalikan ako kay Alan, alam kong marami akong kailangan kausapin at hinanay sa Alan. Dahil hindi lang si Alan ang nasaktan ko sa ginawa ko. Ano, sasakit na lang ko yung sabi. Oh my God. I'm sorry. Follow me today. Yes. Ano
maging masaya kayo para sa akin. Bisa pipikan. Kailangan mo kayo magbabago. Gusto ko pa rin yung isang chance with Alan. This time, sigurado na ako. Kung ano yung mangyari sa aming dalawa, sa amin na lang yun, wala na akong sisisihin pa. Promise. Gagawin ko ang lahat maging okay na ang ending namin ni Alan. Kahit wala yung supportan niyo. Salamat sa pakikinig. I couldn't handle this. Zero Robux for me. Sandali! Pakikinig niyan, Miss Ken at Jadine. Ang fans namin ang unang magagalit para sa amin. Sila ang unang nasasaktan kapag nasaktan namin ang isa't isa. At sila rin ang walang sawang susuporta sa aming pagsasama. Tama na yan. Ay, dito. Lahat pa talaga ng pwede natin puntahan. Dito pa talaga. Kaya dito. Bakit pagkatalaga kaya natin dito pumunta dito? Alam mo, bakit sila dyan, no? Eh, oo naman. Kanya kami ako, no? Exciting ko. Sa ngayon, pareho na kami ni Luan na nagtatrabaho sa Dubai. Pero ilang taon din namin tinis ang long-distance relationship. Hindi naging madali, pero tinipad namin pareho ang pangako namin sa isa't isa. That we will make it work. Dahil kahit gaano man kami kasuportado ng mga kaibigan namin, hindi yan, kaming dalawa lang ang makakasigurado ng success ng aming relationship. Hanggang dito na lang, Luan and Alan. We root for love things because we root for love. Pero ang love, yung totoo at komplikado, ay higit pa sa romantic locations, background music, at nakakakilig na tinginan at linyahan. Hindi ito nasusukat lamang sa dami ng sweet posts at pictures sa social media o sa dami ng taong nagla-like at sumusuporta dito. Sa huli, nakasalalay pa rin ang pananaig nito sa dalawang taong nagmamahalan. Kung kaya nilang maging mature at matibay sa harap ng anumang pagsubok, kakayanin nilang ipaglaban ang sarili nilang happy ending. Ito po ang Santos, nagpapaalala ng ipaglabidas kwentong iyong buhay sa mga kapamilya. Para sa mga nakaraan ng love, hindi madaling kalimutan ang eksaktong segundo kung kailan natin masiguradong tumitibok na ang puso natin para sa ating minamahal. Pero pwedeng ito ay nang una niyang hawakan ang iyong kamay, o nung tinitingnan ka sa mata, o di kaya ay nung una mo siyang makita ng ngiti. Pero pwede rin namang nangyari ito noong ikaw ay 5 years old, nakasuot ng pang flower girl sa kasal, at nakita mo ang ring bearer na naglalakad papunta sa altar. Ngayong gabi, tumayo
Sabayan natin ang love story ni Darla at Daisy. Epic days. Dear Chuck, love at first sight. May mga taong pinagdedebatehan pa kung totoo yun, pero nangyari siya sa akin. Bata pa lang ako. Hanap kita! Ano yun Alam mo, pakiramdam ko magiging magbalari tayo. Tingnan mo, kasi yung anak ko, ano nakita niyo yung anak mo? Eh kung bagay naman sila at mabait naman bata yan, si Daisy, bakit hindi? Daisy, anak. Anak. Ano, anak? Mabuti pa, imbis na hinukulit ko siya, mag-picture na lang kayo. Diba? Sayang, ang gaganda pa naman yung suit mo. Ay, tapos magagandang itin para bagay sa damit, diba? Anak, akbayan mo naman si Daisy. Sige na. Sige na, okay na mahiya. Okay lang yan kay Daisy. Ganito. Ay, nakipunta, teka. Ayan, akbayan mo din. Ayan! Diba? Mas maganda. Mas may liwawan. 2, 3. Uy, ako din sa tingin. Uy, kamukha niyo talaga yung nanay at tatay ko. Doon sa picture nila, yung kinasal sila. Talaga? Paano na kayo magpagawa? Uy, totoo ba yan? Nagpapali na ba kami nila? Oo. Oh, masyado lalayo. What? Kaya lang ang taong na love at first sight ko, hindi ako gusto. Pero hindi yung dahilan para mawalan ako ng pag-asa. Marami yung tayo na bigas naman doon. Sige, kailangan natin yan. Sigurado naman ako
Ikaw mas naman siya sa'yo. Ba't mo pa siya hinahabol? Kasi mama, hindi na po siya gwapo. Mabait rin po. Hindi mo lang sa akin. Nasabi ko siya, Mami, ano po siya aking ba? Kasama pa ko. Hindi dapat pinapakita sa mga lalaki na gusto natin sila. Kasi nawawalan sila ng galang sa atin. Hindi na nila tayo magugustuhan. Alam mo kasi nagdadala ka kami kasi hindi ko para lalala. Ano ba yung si Dayo? Mama, parang naman na gusto ko siya. Sa tingin ko, alam na alam ni Dayo na gusto mo siya. Pero ha, yung usapan natin, sa akin ayos na yung crush ngayon ha. Pero yung pag-boyfriend, dapat pagkatapos ng pag-aaral mo. Galing mo talaga pumunta kanina, darling. Ang ganda ng boses mo kanina sa service. Oo nga. Eh, teka, saan ka na college, darling? Sigurado kung saan eh, pero baka sa Manila. Sa Manila. Sige, wala na mamaya. Hindi dapat pinapakita sa mga lalaki na gusto natin sila. Kasi nawawalan sila ng galang sa atin. Hindi nila tayo magugustuhan. Ang bigyan ko kaya siya ng isang malaking card. Tapos yung nakagawin na isang malaking puso sa gitna. Hindi mo, okay yun? Eh di ba ate, sabi ni mama, huwag mo na daw munang pansinin si Kuya Darling. Malapit na siyang umalis eh. Baka magkagusto na siya sa iba doon. Baka makalimutan na niya ako. Mama? Mama, bakit po? Kausap ko yung papa na sa telepono. Alam ko pala siya nag-report sa agency. Kaya pala siya hindi nagtatrabaho sa Malaysia. Gusto niya umuwi pero wala naman siyang pagmasahe. Kasi lahat nga nag-ipon natin, binigay namin kong placement fee. Lahat pala yung mapupunta lang sa kawatan. Dahil sa nangyari, kailangan na rin maghanap buhay ng mama. Magpahinga ka na po kaya. Hindi ko pwede. Ayusin ko pala yung mga order sa akin para ma-deliver ko bukas. Kasi ito mga suna, hindi ko rin tapos. Ako na po bahala sa sinama. Anak, huwag na. Pinagamit ko pa, diba? Hindi po mo. Kaya ko naman po eh. Okay na po talaga. Sigurado ka. Uy, Daisy! Pakistaro pa namin si Darling. Nakapagpaalam ka na ba sa asawa ko? Ha? Uy, Daisy! Paguli ka na ba? Nakilig siya sa Manila para mag-aral ng architecture. Ito ang doon nakakaroon siya ng sariling buhay.
Wala akong pag-asa ko. Ano mo yan? Teka. Ano ba ako? Ano yung babae? Simple lang yan. Hindi ba dyan? Hindi ka nila. Maraming sagot. Diba? Mga pare. Okay lang sa yan. Saka, pag-lang mo tayo sa kanila eh. Marami din, ayaw seryoso. Pero ganyan mo sa pare. Good boy kasi nung si Darlie. Alam mo, kahit hindi at gusto rin doon sa amin, busy sa pag-alala at pagmamahal sa mga nanay at lola rin. Pero pare, kung ako sa'yo, iwan mo na yung pakpak mo sa probinsya. Dito ka sa Maynila, sumay mo sa ito. David! Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi alam ko, kahit saan siya magpunta, siya pa rin ang mabait kong si Darling. Kahit wala akong perfume, amoy ko. Pare, uwi ka ba ngayon sa Everett? Sabay na ako sa'yo. Oh, Anong nangyari kay Fisa? Umuwi na pala naman. Tapos meron daw siyang bago doon. kaya Pinalitan ko na. Yung dalawa. Bagas ka talaga pare. Uwi na muna ako. Tara, sabihin na tayo. O Melchor, ikaw na muna bahala dito sa bahay ha. Huwag yung pababayaan yung si Gina. Uuwi lang ako agad pag nabenta ko lahat ng suma na to. Ah, tsaka nga pala, hintayin mo muna si Mama ha. Hindi mo lang yung mga kaitong din. Pauwi lang yun. sige po ate, ingat ka. At ikaw, huwag ka nang magpapakit dun sa Kevin na yun ha. Lagot ka talaga sa akin. Ginagaya lang naman kita ate. Ikaw kaya yung pinakamagaling na magpakit dito sa bahay natin. Darling, asawa ko. Hirap ka talaga to ha. Wait, ate. Darling. Wait, ate. Tuman! Tingnan kayo dyan! I have money! Ganda ang sumili. Daisy, ikaw ba na? Ah, sige po. Ilan po? Isip. Salamat po. Siya yung nag-step up sa family. Siya yung tumulong sa negosyo. Siya yung nag-alaga ng mga kapatid niya. Oo nga po nga. May nakita ko kasi lang nagdala ko ng mga sumalo sa araw. Walang ganyang babae sa Maynila. Sigurado ako. Ay, naku tita, tama po kayo. Walang ganyan sa Maynila. Oh, ang talo! Ah, masigas ba kita? Mamaya.
Hi, Daisy. Naubos mo ba yung paninda mo? Madalas ka kasi agad ba eh. Hindi na tuloy tayo nakapag-usap. Paminsan, pinapakita sa mga lalaki na gusto natin sila. Kasi nawawalan sila ng galang sa atin. Hindi nila tayo gustuhan. Oo. Naubos din naman. Daisy, pwede nga pala magka-college. Di ba next year na yun? Baka sa Manila, pag naging okay yung lahat. Pwede naman pala tayo magkita dun. Dati puro darling, asawa ko. Pero yung pare, ayaw ka nang kausapin. Parang hindi rin ata tumatulog yung pamandag ko. Hindi, no? Alam mo, nahihiya lang sa akin mo. Mula bata ako, pangarap ko nang mapansin niya ako. Lumayo ka naman sa akin. Wala eh. Wala siya naman magawa eh. Wala. Baka gusto mo talaga dalawin si Daisy! Dito ka pala. Ang tayo na lang naman. Hindi ako nagbuto eh. Sorry. Amaga. Naalala mo yung mga bata pa tayo. Tinutulungan mo kung mamitas ng mga mangga. Hindi. Hindi. Hindi ko maalala. Sino nag-ulit yun? Nasundan pa ang pagdalaw ni Darling at naging malinaw na hindi na si Raymar ang binibisita niya. Gusto ko ako dun sa university na gawin akong SA. Ito na lang at ay sila na gawin akong service call. Tapos, yung pang-itunin ko sa renta at saka sa pagkain. Kinukuha ko sa nakikita ko dun sa pagtututor. Buti na yun eh, parang practice ko na rin sa pagtuturo. Bilib mo kasi. Nakikita ka na ulit. Tuwing umuwi ka sa atin. Kasipag mo. Ibang klase mo tulungan yung pamilya. Tagal ko naman gusto sabihin sa'yo. Ano ko yung sinabi? Ang totoo ko sa'yo. Nahihiya ako sa'yo. Ikaw? Nahihiya sa akin? Yan, bumalik ka na sa dati mo. Pansin ko naman kasi sa'yo eh. Parang bigla kang natahimik. Eh kung dati nga, lagi mo sinisiguro kung lalo ka. Ano nga ba yung sinasabi mo dati? Darling! Asawa ko! Ay, naku, asawa ko! Siyempre bata pa ako noon. Kaya kung gagawin ko yung mga ginagawa ko noon, yun ang dahil. Crush kita noon. O sige nga, tignan mo ko sa mata. Alam mo ikaw, puro kita